Ayan mga kababayan bali nahuli nga itong si Mabanta sa NBI entrapment kaugnay po sa kasong robbery with extortion. Ito po ay matapos siyang ireklamo ni dating Speaker Martin Romualdez at ayon nga dito sa reklamo ay binantaan umano si Romualdez ng paglalabas daw po ng damaging online content na ikokonekta daw sa korupsyon sa House of Representatives. Kapalit daw po ng hindi paglalabas ng video ay humingi umano itong si Mabanta ng 300 million na babayaran sa 4 na installment. 75 million daw kada isa. Bilang patunay, may ipinadala pong bahagi ng video, no? So, sa mga hindi po nakakaalam kung paano isinasagawa ang isang entrapment operation, well, for all we know, lalo na po yung mga nanonood talaga ng balita, mga updated sa nangyayari sa ating bansa, nakikita na nila to for sure, may idea na sila. Pero may mga iilang tao lang talaga na gustong ipilit yung narrative ng kabilang kampo, no? So, una, syempre, kailangan may file ka na reklamo at yung validation nga. Kaya nga nagsampa ng formal complaint itong si dating Speaker Martin para po mapatunayan, syempre, maimbestigahan na may actual na communication at nagbigay nga ng sample video na may pakita na bilang banta. Diba? Yung pangalawa, yung setup. Diba, alam naman natin yung nagiging entrapment ng NBI. Nagpapanggap sila, yung mga NBI agent, bilang kinatawan ni Romualdez at pumayag di umano dito sa 75 million na unang bayad. Ito yung tinatawag na mark money na galing pong NBI at hindi po galing kay Speaker Martin Romualdez. So kung alam nyo po yung ibig sabihin ng mark money, magigets nyo po. No ha? Kasi may mga nagsasabi, bakit daw may 75 million si Romualdez? Halata mo mga walang alam, no? Basta na lang makapag-comment, makapag-content, makapag-react. So ito po, yung sunod nilang ginawa, yun yung unang naging meeting sa Makati, di ba? Nakipagkita nga si Mabanta sa undercover na NBI at personal na inulit yung demand. So, yung naging, kumbaga yung pag-iwas or hindi tinanggap ni Mabanta that time yung pera sa hotel dahil nga may CCTV. Kaya iniutos na ilipad sa second location yung kumbaga negosasyon o yung usapan nila, di ba? Dito na sa may Pasig, nila kinontinue at doon nga po dineliver sa Valle Verde. Hilig nila sa Valle Verde, no? Diyan sa may Pasig. So, dinala po ng agents yung mark money at binigay sa tauhan ni Mabanta. So, kitang-kita rin doon na nandoon si Mabanta. Diba? Wala sa itsura niya na parang nag-doubt siya o nagulat siya, nabigla siya. Diba? For all we know, alam niya na may transaction. Kaya kasi nungalingan yung sinasabing wala siyang idea. At ito po yung mga tumanggap, hindi agad inaresto. Sinundan po sila para makita yung galaw ng grupo. At yung nakita nga ng agents na si Mabanta mismo ang tumanggap at humawak ng pera sa huli. Doon na po sila sabay-sabay inaresto yung grupo nila. 'Di ba? Sa akto po yan. Kasi hindi naman basta-basta kumikilos yung NBI nang hindi nila nakikita caught on the act. 'Di ba? At yun nga, nakumpiska sa kanila yung mark money at yung mga cellphone na ginagamit dun sa koordinasyon ng transaksyon. So right now, nasa custody sila ng NBI para po sa inquest proceedings and ayon nga kay NBI Director Melvin Matibag, hindi ito usapin ng press freedom, kundi malinaw po ng kaso ng paninigil at cyber extortion. Diba? Protektado ang freedom of expression pero hindi ito lisensya para man blackmail at mag-extort gamit ang online platform.